Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon dahil dumating ang blood moon, okay? Full moon. So tingnan natin kung ano yung truth ng person mo. Okay? Ano yung kanyang totoong nararamdaman. Be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Sa mga bumabalik, maraming salamat. Give me the message. Ano yung katotohanan niyang hindi maitatago sa'yo? Meron kang justice, emperor dito, temperance. Ayan. So dito, no, meron akong nakikita dito na Aries, Sagittarius, Leo, excuse me, Leo, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Ayan, ayusin ko lang ayan para kita nyo. Ayan. Start na tayo. So, dito, ano, lumalabas dito yung spread mo, marami kasi dito major arcana. Okay? Kumbaga, merong mga sekreto na lalabas at yung mga tunay na nararamdaman. Kaya yung tanong mo dito kung ano yung katotohanan niya, ano. So, lumalabas dito na meron akong nakikitang konsensya. Yung iba sa inyo, no, nakukonsensya siya tungkol sa'yo. So, meron din akong nakikitang karma, okay, na lumalabas dito. Ayan, pasensya na sa ingay, ano. So, dito, lumabas kasi itong justice dito. Kumbaga, sa justice, alam niya kung ano ba yung tama at mali niyang ginawa sa'yo. Alam niya yun. So, ibig sabihin, pwedeng merong konsensya na pumapasok dito, okay? So, sinusubukan niyang magmukhang matatag dito, ano, sa The Emperor. Or pwede rin sinusubukan niyang kontrolado siya para bang wala kang epekto sa kanya, ganon. Ganon yung kanyang tinatanim sa isipan niya, no? Kaya lang dito, lumabas ang temperance dito. Yung bang tipo na pilit niya na binabalanse yung emotion at yung sitwasyon na nangyayari sa inyo ngayon. So, yung katotohanan niya rito, alam ng tao na to na may pagkukulang siya o pagkakamali sa relasyon, ano, pagdating sa inyo. Alam niya yon. So, nakikitaan ko lang dito, pinipilit niya lang kontrolin yung sitwasyon para hindi halata na naapektuhan siya sa'yo. Okay? Diba, para bang ano lang siya, chill-chill lang. Pero, ang totoo ay apektado siya, pero ayaw niya lang ipakita na apektado din siya sa pagkawala mo. So, dito, no, lumabas si Ace of Wands. Kumbaga dito sa Ace of Wands, ano, yung iba sa inyo, meron pa rin naman tong natitirang passion sa'yo, meron pa rin siyang natitirang attraction sa'yo. So, kahit anong mangyari or kahit lumayo to sa'yo, meron pa rin siyang natitira na physical at emotional na attraction sa'yo. So, yung katotohanan niya rito, hindi niya maitatago na may spark pa rin siya sa'yo. Ito rin nakikita ko. Kahit baga matagal na kayong walang usap, matagal na kayong walang
contact, ganyan. Malakas pa rin yung physical attraction ng tao na to sa'yo. Okay? So, dito, lumalabas itong the devil. Yan na rin. May pentacles dito. Yung iba sa inyo nakikitaan ko dito na unti-unti siyang kumakawala sa toxicity, okay? Sa mga pattern ng pagiging toxic, unti-unti niyang tinatanggalan yon. So, ito yung kombinasyon ng paglayo sa toxic behavior or pwede ring unhealthy attachment, okay? Kasi, itong devil reverse kasi, gusto niyang kumawala sa guilt, sa obsession, or pwede rin sa mga maling gawain, Gusto niya nang makawala doon, gusto niya nang magbago, gusto niya nang tanggalin to, okay? Kaya lang dito, lumabas si Nine of Pentacles, So, ibig sabihin, pinipili niya muna maging independent or pinipili niya muna na ayusin yung kanyang sarili, okay? Kumbaga, meron siyang dapat gawin na pagbabago para sa kanyang sarili at alam niya yon, okay? So, yung katotohanan niya dito, sinusubukan naman niya. Sinusubukan niyang ayusin yung sarili niya. Okay? Maging yung buhay niya pagkatapos ng mga nangyari sa inyo. Okay? So, dito, meron lang nakikitang si Two of Wands. Yan. Kumbaga si Two of Wands, ito yung card na may pagkalito ng direksyon dahil lumabas siya ng naka-reverse. Nalilito siya ng direksyon. Nalilito siya talaga. Hindi niya alam kung babalik ba siya sa'yo. Hindi niya alam kung magre-reach out ba siya sa'yo. Or tuluyan na lang lalayo. Okay? May pagkalito siya rito. So, nakikitaan ko dito, may emotion pa rin pero hindi niya kayang ipakita dito sa Knight of Cups. So, ito yung isa sa pinaka malaking bahagi ng spread mo kasi dito sa Knight of Cups, meron siyang romantic feelings pa rin, pagdating sa'yo. Kaya lang dito, si King of Cups kasi naka-reverse. Okay? Ayan. Naka-reverse siya dito eh. Samantalang si Knight of Cups naka-upright dito, So, ibig sabihin dito, yung bang tipo na dahil naka-reverse siya, hindi niya kontrolado yung sitwasyon. Hindi niya kayang ipakita yung emosyon. Okay? So, merong nahang sa isang sitwasyon or sabihin natin na stuck. Okay? So, yung katotohanan kasi dito, meron siyang feelings sa'yo pero emotionally unstable siya or pwede rin sabihin natatakot siyang ipakita yung totoo niya. Okay? So, may tinatago siyang or pwede rin meron siyang mga tinago sa'yo or meron siyang mga ginawa na lihim sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, lumabas itong si Seven of Swords, upright, and itong si The Magician reverse, So, dito, meron ako nakikitang panlilin lang or pwede rin sabihin pagtatago. Kasi yung Seven of Swords dito, may bagay siya na hindi sinabi ng buo sa'yo. Para bang may bitin or merong question mark ka pa rin kung bakit. Or pwede rin alam mo may lihim to sa'yo. Okay? Then dito sa Magician reverse dun sa dulo, maaaring may manipulation or pwede rin half-truth, hindi naging tapat. Meron nung nakitang hindi naging tapat sa'yo. So, yung katotohanan kasi dito, merong bahagi ng kwento dito, yung katotohanan na hindi niya nasabi sa'yo. Okay? May mga bahagi. Pwedeng merong na-miss na komunikasyon or pwede rin sabihin merong hindi nag-usap ng maayos. Okay? Kaya pasensya na, kung meron kayong naririnig na mga ingay ng mga sasakyan. Okay? So, dito, sa Three of Swords, the Pride, lumabas siya, Three of Swords, the Pride, Kumbaga, dito, ito kasi yung pinakamalinaw na meron talagang nasaktan. Merong nabigo, nasaktan, heartbreak, ganyan.
Yung katotohanan kasi niya dito, alam naman niya na nasaktan ka dahil sa kanya. Alam niya yun. At dala niya rin yung guilt. Alam mo ba yun, okay? So, kahit masakit yun, ano, or kahit nasaktan ka niya doon, baon-baon niya yung guilt eh. Para bang hindi rin siya naging payapa dahil alam niya na marami siyang nagawang pagkakamali sa'yo. At yun yung pinagsisihan niya, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Knave of Cups, meron siyang emotional na mensahe na gustong lumabas, pero meron pang pagpipigil. Ito lang nakikita ko. Kasi, may time na gusto ng tao na to na humingi ng apology sa'yo, or pwede rin magmensahe, yung may pagka-emotional yung confession niya. Gusto niyang gawin yun. So, dahil full moon, yung energy na humahatak dito, no, ito yung madalas na nagsasabi na may gusto siyang sabihin o aminin sa'yo sa puso niya, pero hindi pa magawa, okay? Pero meron siyang gustong sabihin sa'yo, ano? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-spread, ano, kabuuan ng reading na ito na hindi niya may tatago, ano? Kasi, dito, may guilt. May guilt talaga. Alam niyang may mali siyang ginawa sa'yo. Meron siyang nararamdaman pa rin sa'yo. Meron pa rin siyang feelings sa'yo. Meron siyang mga tinago or hindi niya sinabi ng buo dati sa'yo. Okay? May posibilidad na gusto ng tao na to na mag-message sa'yo na yung emotional, alam mo yun. So, meron siyang gustong aminin sa hinaharap. Ito lang nakikita ko. Ayan. Kumbaga, pwedeng, sobrang nakakonsensya na. Okay, so tingnan natin. Ano yung next moves nito? Ayan. Ano ba yung kasunod na hakbang nito? Give me the message. Ano yung next moves ni Ria? So, hindi halos lahat makaresonate po. So, kung pakaramdam mo, energy mo to or energy to ng person mo, comment ka below, okay? Para makita natin kung nakarelate ka. Ayan. So, merong Wheel of Fortune. So, ano yung next moves? Ito yung tanong natin. Dalawang beses na lumabas si Emperor upright. And si Three of Swords, talagang dalawang beses din na lumabas. Talagang meron akong nakikitang sobrang nasaktan. Okay? Pwedeng pareho kayong nasaktan. So, dito, yung base sa spread ngayon, malakas yung pagbabago ng energy ng person mo, ha. Kumbaga, merong halong pag-iingat or pwede rin pag-observe bago gumawa ng malinaw na hakbang dito. Okay? So, dito, itong Wheel of Fortune, may pagbabago sa isip or pwede rin sa tadhana ng sitwasyon, Kumbaga, sa Wheel of Fortune, then itong si Emperor, ito yung indikasyon ng shift, okay? So, meron akong nakikitang turning point sa isip niya. So, ibig sabihin, si Wheel of Fortune dito, merong pagbabago sa sitwasyon or maging sa pananaw tungkol sa'yo, okay? Para bang meron siyang naisip dito about sa'yo. Then, sinabayan din siya ng Emperor dito, Itong person mo, gusto niya ba yung tipong siya yung may control sa sitwasyon? Siya yung kontrolado yung galaw dito, Yung bang tipong ayaw niya maging impulsive or ayaw niya maging padalos-dalos dito. So, nakikitaan ko lang dito, yung next moves niya, magiging na tong seryoso. At kalkula, okay? Mahilig na siya magkalkula sa approach niya sa'yo. So, hindi to basta emotion na paiiralin. More on serious siya. Okay? So, nakikitaan kanya bilang stable dito, Dito sa Queen of Pentacles. Kumbaga,
ito yung card ng energy na someone na maayos, maalaga, at may value sa buhay. So, ibig sabihin yung next moves ng tao na to, posibleng muling ma-appreciate niya yung halaga mo, or pwede ring isipin kung ano yung nawala sa kanya, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito sa Three of Swords. Ito yung energy ng heartbreak Kumbaga dito, maaaring gusto niyang ayusin or i-process muna yung sakit bago to gumawa ng malinaw na hakbang. Okay? Ito lang nakikita ko. So, dito, lumabas si the Full Reverse dito. Yung iba sa inyo, natatakot ang gumawa ng biglaang desisyon. Andun yung pag-iingat. Kasi dito, ito yung takot na mag-race or magsimula. Kasi gusto ng tao na to na hindi niya agad malilip or maibabalik ng biglaan yung inyo, Nagigit lang tong maingat. Okay? Para ba siyang nag-iingat muna? Ganon. Ganon yung peg niya dito. So, dito, yung iba sa inyo na nag-observe to bago to gumawa ng hakbang. So, pwedeng may pagmamasid or pwedeng pag-check or pagkuha ng impormasyon about sa'yo, So, maaaring minamasan ka niya social media dito or sa mga paligid, kinukuha yung impormasyon tungkol sa'yo. Lalo na sa buhay mo, So, nakikitaan ko rin dito, si Queen of Swords. Yung iba sa inyo, gusto naman nitong maging logic, ayan, pasensya na, Gusto niyo maging logic dito. Ito yung energy ng honest at diretsyong komunikasyon, So, kung mag-uusap man kayo, maaaring diretsahin at malinaw yung usapan. Hindi na paligoy-ligoy, okay? So, nakikitaan ko rito, may desire pa rin naman to sa Nine of Cups sa'yo dito. Malaki pa rin, okay? Kumbaga, maayos pa rin yung pakaramdam ng tao na to sa'yo. So, meron siyang healing, okay? Kumbaga, andun yung emotional satisfaction. Gusto niyang bumalik sa maganda yung feelings, yung inyong dalawa, okay? Or pwede rin gusto niya na bumalik yung dating connection. Ito lang nakikita ko. Yung iba naman sa inyo, meron akong nakikita dito, unting-unting bumibitaw yung defensive wall, okay? So, ito yung indikasyon na napagod na siyang magtanggol or magmatigas. Ang next move nito, posibleng lumabot yung attitude niya sa'yo. So, dito, meron akong nakikitang Ace of Wands. Right. May attraction or spark mo dito na gustong buhayin, So, pwedeng meron pa rin tong passion sa'yo, attraction. May posibilidad na subukan niyang buhayin muli yung connection niyo dito. At ito yung next moves niya. Meron akong nakikitang 6 of Swords and the 8 of Wands. So, dito, yung iba sa inyo, sa 6 of Swords reverse kasi, nahihirapan siyang tuluyang umalis sa connection. So, ito yung card na hindi makakalayo or babalik sa nakaraan, So, ibig sabihin, kahit pilitin niyang lumayo, may tendency na siya pa rin yung bumalik or muling makipag-ugnayan sa'yo. Kaya lang dito, medyo mabagal siya dito sa 8 of Wands. Meron lang konting delay sa action niya. Kasi yung 8 of Wands reverse kasi, delay yung communication or pwede rin yung action. So, ibig sabihin, maaaring matagal bago siya gumawa ng malinaw na hakbang. Okay? So, yung pinaka nakikita ko lang dito, nag-observe muna tong tao na to, hindi siya agad gagawa ng biglaang move. Kumbaga, unti-unting luluwag yung puso niya at ma-attract pa rin siya sa'yo, okay? Meron pa rin tong nararamdaman. Ito lang nakikita ko, Posibilidad ng communication pero maring delay or mabagal. Pero patungo naman doon sa komunikasyon, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.